to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. He is my I'm not Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is you. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. Hello, mic test. Sige po. So, hello, good afternoon. So, welcome po sa nandito na, no? Yan sila, Tito Bong, Tita Amy, Tita Susan. Wala pa yung iba. So, yung
family ko naman, bumabiyahe po sila ngayon. So, okay lang. Kasi ngayon po, magre-review muna tayo about sa baptism since hindi makaka-attend kasi on the way pa sila. So, natapos na po natin yung Matthew about po sa baptism. So, ngayon naman is atin pong babasahin yung account or sulat naman po nila Mark at ni Lucas patungkol sa baptism. So, siguro masasabi nyo na pareho lang. Yes, pareho lang po. Pero meron pong mga konting detalye na maganda rin po na ating makita at mapag-usapan. Kasi magiging malaking tulong po talaga siya. No? So, ayan po. Kumusta po kayo? Sobrang init ngayon. Sana nag-iinit din po ang inyong puso para sa Panginoon lagi. No? So, sige, bago tayo magsimula, hindi po muna tayo magba-Bible memory verse. We will reserve that for next week. Next week na lang yung memory verses, no? Kasi may gusto po akong emphasize sa hapon na ito. Ayun, sana nandyan na din sila Gab, sila Yana, and sila yung iba naman. Okay, so open po natin yung ating mga Bible. Punta po tayo sa Mark chapter 1, verses 9 hanggang 11. So Mark chapter 1, verses 9 hanggang 11. So ngayon po we will practice na sa lahat ng panahon tayo po ay may hawak-hawak na Biblia at matuto na po tayong gamitin yung Bible, navigate yung Bible natin. So pati po sa Lord's Day, no? Pati na rin po sa Night of Psalms, Hymns and Prayers. So please bring your Bible. Okay? So gamit ko kasi English. Andito na lang magtatagalog sa. Okay, so basahin natin. Mark chapter 1 verses 9 to 11. So request natin si Ara Joyce, no? Pakibasa po Ate Ara Joyce 9 hanggang 11 ng Mark chapter 1. Mark 1, chapter 9, verse 11. Na mga araw na iyon ay nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea. At siya'y binautismahan ni Juan sa Jordan. Pagkaahon niya sa tubig, nakita niyang biglang nabukas ang kalangitan at ang espiritu na bumababa sa kanya na tulad sa isang kalapate, na may isang tinig na nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. Okay, so salamat. So tayo po ay mag-pray muna. Let's pray. Panginoon namin, tunay nga na ikaw ay banal o Diyos at napakadakila ng iyong pag-ibig. At naway ang bawat isa ay patuloy na umawit sa iyo, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa, sa lahat ng iyong ginagawa, at sa mga pangako na gagawin mo po, Panginoon. Naway alalahanin ng bawat isa ang iyong tipan, ang iyong pangako, ang iyong pagliligtas, at ang pagbabalik mo muli, O Diyos. At sa pag-aalala namin na ito, kami ay patuloy na magagalak, aawit, magpupuri, sasamba sa iyo, O Diyos. Dahil karapat-dapat ka. Ikaw ay banal sa iyong mga daan, sa iyong mga gawi, sa iyong mga pamamaraan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral muli ng iyong salita. Di namin alam kung may bukas pa, pero salamat dahil sa araw na ito, kami ay binigyan mo ng habag upang lumapit sa iyo sa iyong salita. Ikaw ay banal, O Diyos, naway ang bawat isa ay lumapit sa iyo na itinuturing kang banal, na maunawaan ng bawat isa na dapat kaming lumapit sa iyo na may lubos na pagkatakot
lubos na respeto, O Diyos, dahil ikaw ay nasa kalangitan. Panginoon, ikaw lamang ang nagtuturo dahil sa iyo ang tunay na karunungan at ang kaunawaan. Sa banal na Espiritu, kami po ay iyong turuan. At ang aming puso ay bigyan mo ng kababaan na tanggapin at sundin at ipamuhay kung ano man po ang ayon sa iyong kalooban. Dahil ito ang iyong kalooban para sa amin. Salamat, O Diyos. Ikaw ay purihin, ikaw ay pataas. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so Mark chapter 1 verses 9 to 11. So medyo kinabahan siguro si Ara Joyce, no? Nabaliktad niya. Chapter 9 verse 11. Okay, chapter 1 verse 9 to 11. Okay lang 'yon. So anyway, ayan na pala si Ate Arsan. So hello. Okay. So itong verse 9 tsaka 11, alam ko po na masasabi niyo po na very similar po ito sa Matthew chapter 1, chapter 3, no? Sa huling verses, mga saan ba nagsisimula? Verse 13 hanggang 17, no? And then sa Luke din, babasahin natin yun mamaya. So, pero focus muna tayo dito sa Mark. Ano po yung napapansin nyo kay Mark kung ikukumpara po ito kay Matthew, yung pagkasulat niya? So maganda niyan, kung may kasama kayo, yung isa i-open nyo yung Matthew, yung isa naman mag-open sa Mark. And try nyo po na i-compare. So natanong na to ni Kuya actually. So ano yung meron o wala kay Mark, kay Matthew, na mapapansin nyo po? Para mas mapadali po sa inyo, ano yung wala kay Mark na meron kay Matthew? So yung kay Matthew po, nasa chapter 3 na. Kay Mark, nasa chapter 1 pa lang po itong tagpo na ito. Meron na? Sagot lang po yung yung may sagot na. Huwag po kayong mahiya. So ano yung wala kay Mark na meron kay Matthew? Sige po, Tito Bong. Yung sa Matthew, ay sa Mark, binautismuhan ni Juan siya sa Jordan. At doon naman sa Mateo, hinadlangan ni Juan si Jesus Christ na hindi siya karapat-dapat na magbautismo. Dahil alam niya na ang kanyang babautismuhan ay karapat-dapat at hindi niya katulad. Okay, so yung kay Matthew po, doon natin mababasa yung pagtanggi ni Juan na tagapagbautismo. Dito naman kay Mark, hindi na natin yung nakita, no? So yes, actually yun po yung difference niya. Yun yung kaibahan niya. So hindi na natin nakita yung pagtanggi, but dito nyo makita kay Mark, diniretso niya agad na sabihin na yan, verse 9. Nanggaling si Jesus sa Nazareth, siya pumunta sa Jordan upang bautismo ni Juan, and then pagkatapos nun sa verse 10, ayun na, sinabi niya na, pagkahon niya sa tubig, nakita niya biglang nabuksan ng kalangitan. So itong sinabi dito, makikita po natin yan sa Matthew, even kay Lucas, at yan din po ay babanggitin din ni Juan, no? So kung matatandaan niyo po dito sa Mark, yung purpose po ng pagsusulat ni Mark dito is, or yung kalagayan po ng pagsulat ni Mark neto is, di ba, under persecution po ang mga mananampalataya.
And marami na po yung parang nanghihina ang kalooban and dahil nga sa pag-uusig. And so the purpose ng pagsusulat po ni Mark nitong gospel is para paalalahanan lalo na po yung mga hentil na mga mananampalataya na si Jesus nga ang Mesaya. Okay, na si Jesus nga ang Kristo, na si Jesus nga ang tagapagligtas. At kumbaga ito ay nagsiserve as pagpapalakas sa kanila, encouragement kumbaga. So kaya mapapansin nyo, hindi na po sinulat ni Mark yung tumanggi pa si Jesus, but diretsahan sinabi ni Mark, okay, nagpunta siya from Nazareth to Jordan para magpabautismo, nabuksan ng kalangitan, dumapo sa kanya ang Espiritu Santo, and verse 11, may tinig na nagmula sa langit at nagsabi, ikaw minamahal kong anak, sa iyo ko nalulubos. So, may kita nyo yung parang yung very important na mga details. Yun agad ang sinabi ni Mark. Okay? So, yun po yung gusto kong sabihin sa inyo. That's the difference between Matthew and Mark and Luke. Kay Mark po, diretsahan niyang sinasabi. Kaya nga merong mga nagsasabi ng mga theologians o yung mga nag-aaral, sabi nila, itong pag nagbabasa ka ng Mark, parang ano daw to, yung shotgun. Kasi direkta talaga yung bag, yun agad. Wala nang ibang sabi-sabi pa. Wala nang ibang detalye pa, no? I think wala tayong makababasa na genealogy kay Mark, di ba? So hindi na natin yun mababasa. So kay John naman, iba naman yung yung purpose niya, kaya wala din atang genealogy. So you see, napakahalaga po na maintindihan natin yung purpose ng pagsusulat nila para maintindihan natin bakit si Mark, si Matthew naka chapter 3 na, baptism pa lang. Si Mark chapter 1 pa lang, baptism na. So doon yung makita, di ba? Kasi nga yung purpose ng pagsusulat. Pero meron po akong side na ibibigay sa inyo na information patungkol po dito sa Espiritu. Hindi niyo po ba napansin na nung sinasabi ito na ang Espiritu na bumababa sa kanya, punta kayo sa verse 10, no? So biglang nabuksan ng kalangitan at ang Espiritu na bumababa sa kanya na tulad sa isang kalapati. So tanong ko lang po sa inyo, sa tingin niyo po ba ito ay parang bagong information na yun nga, parang pagdating ng Mesaya, may Espiritu na bumaba sa kanya? Or ito po ba ay parang nakatakda na din? Ito ay nasabi na. Kumbaga, familiar na rin ng mga Hudyo dito patungkol sa Espiritu. Or ito ay parang, alam niyo yan, bago na, okay, pagdating ng Mesaya, binautis mo siya, tapos may Espiritu. Wow, what is Spirit? Ano yan? Or sa tingin niyo po, alam na po nila itong Espiritu na binabanggit dito? So ganito po ako magtanong sa inyo kasi recently, yun nga po, nagba-Bible reading ako and yes, okay lang Ate Rashan. And kumbaga nakikita ko doon kasi talaga yung connection ng Old Testament tsaka New Testament. And yun ang napakalagang makita nyo din na the Old Testament ay ang pagsasakatuparan po ng Old Testament. Okay? So, ito po, if you really want to know Christ, kung gusto niyo po talagang makilala ang Panginoon, do Bible reading. Magbasa po kayo. Basahin nyo. Huwag po kayong magsayang ng oras. Magbasa kayo ng Biblia. And so you will see the connection. Okay? So, kaya yun po yung tanong ko sa inyo. Ito po ang Espiritu ay bago or nasabi na? Sige po, Tito Bong. Ito ay nasabi na sa Old Testament at ito ay ipapakita ng ang pangyayaring 'yon ay nagiging simbolo ng ng ministeryo ng Diyos, kapangyarihan. At ito po ay makikita natin sa Isaiah 61:1.
babasahin ko po. Sinasabi na ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin sapagkat tinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag ng puso, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag at buksan ng bilangguan sa mga bilanggo. Amen. Thank you po, Tito Bong. So you see the beauty of the Word of God. Yun po yung gusto ko ipakita sa inyo. Yung kagandahan po ng salita ng Panginoon. Ito pong sinasabi ni Mark or yung nangyari po sa tagpo na binautisman si ang Panginoong Jesus. Yung pagdapo po ng Espiritu Santo, it's not something new. Hindi po yun bago. But all over the Old Testament, mababasa natin yun. Gaya ng binanggit po ni Tito Bong, Isaiah 61. Doon yung makikita, di ba, na yung mga gagawin ng Kristo or ng Messiah. And then, bago nun, sinabi doon, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin. Okay? And meron din po akong additional. Actually, mostly makikita nyo po sa Isaiah. Sa Isaiah, napakadami. If okay lang po sa inyo, open nyo po yung Isaiah chapter 11, verse 1. Maybe 1, 2, and 3 babasahin natin. So, chapter 11, verse 1, 2, and 3. So, anong sabi dyan? Isaiah chapter 11, verse 1. May usbong na lalabas mula sa tuod ni Jess. Diba si Jesse or Jess, no? Ito po ay ang ama ni... Sino po si Jesse? Sino si Jess? Si Jess. Ama ni Ryle yan, ama ni Ryle. Ama din ni Bong. Jose, ba po ba? Jess din po ba? Jesse. Daddy mo. Daddy mo yan. Jess. Tatay yan ni Ryle, tsaka ni Jello, tsaka ni Siren. Okay. Sino po nakakatanda? Sino si Jess? Or Jessie? Sa genealogy, di ba? Nabasa na natin yan. Gab. Sino si Jessie, Gab? Team Rocket. Okay, si Jesse po ang tatay ni David. Di ba? Tatay ni David. So, yan po. I-share ko lang po sa inyo. Again, nagba-Bible reading ako. Mas nagigets ko na po yung story kasi nga po nababasa na. So, napakaganda talaga. Kaya ulit-ulitin ko po yan sabihin sa inyo somehow para po sana may ma-encourage sa inyo at magsimula na rin po sa Bible reading. So anyway, sabi dyan sa verse 1 ng chapter 11, may usbong na lalabas mula sa tuod ni Jesse at sisibol ang isang sanga mula sa kanya mga ugat. So ito po ay patungkol sa Messiah. Okay? Na magbumula sa house ni David. Ayan na, 'di ba? So verse 2, at ang Espiritu ng Panginoon. So tingnan niyo, nabanggit muli yung Espiritu. At ang Espiritu ng Panginoon ay sasa kanya. You see? Sasa kanya ang diwa ng karunungan at ng unawa, ang diwa ng payo at ng kapangyarihan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. And verse 3, at ang kanyang kalulugdan ay ang takot sa Panginoon. Hindi siya hatol ng ayon sa nakikita ng kanyang mga mata, ni magpapasyama ng ayon sa naririnig ng kanyang mga tainga. So, ito, ngayon ko lang po nabasa yung verse 3. Pero nung pagbabasa ko po nito, naalala ko yung kung ano yung laging sinasabi ng Panginoong Jesus. Di ba kung mababasa niyo po sa 4 gospel accounts, anong laging sinasabi ng Panginoong Jesus? Hindi ako nagsasalita na nagmumula sa akin. Hindi ako gumagawa ng mga nagmumula sa akin. At lagi niyang sinasabi, kung ano ang nakikita ko sa Ama, yun ang aking ginagawa. Kung ano ang sinasabi ng Ama, yun ang aking sinasabi. Kung anong ginagawa ng Ama, yun ang aking ginagawa. So you see, makikita niyo po dito again, yung kagandahan po ng salita ng Panginoon. And makikita niyo po dito na totoo po talaga ang Diyos. Imagine, ito pong Isaiah
Ito po ay nasulat thousands years ago. Okay? Agwat mula dito sa Isaiah hanggang doon sa pagbabautismo kay Kristo. Pero makikita niyo po dito yung alam niyo yun, yung parang sinulat lang siya ng isang araw, ng isang tao. And yun po talaga ang dapat yung makita. Iisa lang po talaga ang nagsulat dito. Okay? And then, yun lang po, medyo bibigyan ko lang ng diin yung sinasabi dito sa Isaiah 11, takot sa Panginoon. Let me remind each one of you, bawat isa sa atin, dapat po hindi mawala ang takot sa Panginoon. Bawat isa po sa atin, kailangan naintindihan natin na sa ating pong pagharap or paglapit sa Panginoon, lagi po natin siyang ituturing na banal. Lagi po natin siyang, alam niyo yun, kaya nga po talaga maging maingat po tayo sa pamumuhay natin. At ang pamumuhay natin ay dapat puno ng takot sa Panginoon. Hindi po to takot na paparusahan, pero takot kasi naunawaan at nakikilala na natin ang tunay na Diyos, na siya ay banal. Okay? Siya ay banal. And so, hindi po tayo maaari na pabanjing-banjing na lang sa ating pamumuhay. Okay? Lagi ko po talaga itong bibigyan ng pansin. Lalo na po ngayon, again, ulitin ko po, sa pagbabasa ko po ngayon ng Bible, almost 50% na po ako sa Old Testament. Matatapos ko na yung Old Testament. Malapit na. Konting araw na lang. 2 weeks or 3 weeks, God willing, matatapos ko na yung buong Old. Pero doon ko po nakita ang kabanalan talaga ng Panginoon. Imagine, let me share this to you. Imagine po yung arko po ng Panginoon. Okay? Alam niyo yung Ark of the Lord? Yung parang, ano po kasi siya, yung parang ginawa siya na, hindi ko ma-describe sa inyo, pero arko ba? Tapos nakalagay po doon yung staff ni Moses, nakalagay po doon yung mana, yung bread na kinain po ng mga Israelita nung ang mga Israelita po ay paikot-ikot sa ilang for 40 years. So, doon po nakalagay. Imagine, na nakapatong po siya no sa karwahe ba or karton, parang ganon. And then natumba po yung kalabaw ba yan or basta ox, natumba. Siyempre, pag natumba, mahuhulog yung Ark of the Covenant. Hindi Ark of the Lord, Ark of the Covenant. Mahuhulog siya. Pero imagine, yung isang tao, hinawakan niya yung Ark of the Covenant para po hindi mahulog. Siyempre, inalalayan niya kasi nga, di ba, matutumba. Pero imagine ano po ang nangyari. Alam niyo ano nangyari doon sa humawak para hindi matumba, hindi mahulog yung Ark of the Covenant? Pinatay po ni Lord. Pinatay ng Panginoon. Then tatanungin niyo, bakit niya pinatay? Anong mali doon? Tama lang naman yung ginawa niya kasi mahulog na di ba? Mahulog na. So, siyempre, dapat alalayan mo para hindi mahulog. Pero pinatay po siya ng Panginoon. Bakit? Kasi po ang tanging inatasan ng Panginoon na maglingkod sa Kanya ay ang mga, sino? Ay ang mga Levites. Diba? Yung mga Levites po, sila po ang mga pari. At sila lamang po ang dapat maglingkod sa templo ng Panginoon. Lahat po ng related sa templo ng Panginoon, dapat mga Levites lang. And yung nakahawak po doon, hindi po siya Levites. Kaya po nagalit ang Panginoon, pinatay siya ng Panginoon. Even si David, nagalit siya kay Lord. Bakit gano'n na nangyari? Sabi ni David, bakit gano'n na nangyari? Wala namang mali doon. Pero kalaunan, naintindihan at naunawa ni David, bakit po yun nangyari? Mababasa po natin yan sa 1 Chronicles, chapter 15 or 16. And sinabi po doon, dahil ang tanging dapat maglingkod lang, ang inatasan ng Panginoon is mga Levites lang. So walang ibang hawak sa Ark of the Covenant, walang ibang hawak sa mga bagay sa templo, dapat mga Levites lang. So ano yun para sa atin? Wala na yun para sa atin. Ngayon, kahit hawakan mo yung Ark of the Covenant, di ka mamamatay. Pero, ibig sabihin ba nun, wala na siyang halaga? Hindi. But pinapakita po doon kung gaano kaseryoso
at kung gaano dapat tayo kaingat na sumunod sa kung ano man ang kalooban at sinasabi ng Panginoon. Kaya nga po, let each one be reminded, takot sa Panginoon. Fear the Lord. Fear the Lord. Maging maingat po tayo. Wag po kayong maglalaro. Wag po kayong maglalaro. Ang Panginoon ay nasa itaas. Siya ay Diyos. Okay? Siya ay Diyos. So, yun lang. Gusto ko lang po i-share po yun sa inyo. Kaya, ako din personally, as much as possible, lagi ko po talagang ginagawa na maging maingat na din. Kahit yung sa mga... Pero again, nagla-learn pa rin po. May mga bagay na nagagawa, nasasabi, pero by the grace of God, unti-unti po na ini-improve naman ng Panginoon. Okay, so yun na po. Gusto ko i-share po yun sa inyo. So, yun po yung sa Mark. Ngayon, punta na po tayo sa Luke para matapos na yung sa baptism. Let's go to Luke chapter 3. Verses 21 and 22. Okay, 2 verse lang to. Nasa na yung dalawa mong mga dalagita, Tita Susan? Wala. Okay, baka sa signal, no? Sige, Luke 3, 21 to 22. Sige, request ko si Gab, no? Pakibasa Gab yung 21 at 22. Nang mabautismo ng buong bayan at nang mabautismo din si Jesus at siya'y nananalangin, ang langit ay nabuksan at mababa sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan na tulad na isang kalapati. May isang tinig na nagmula sa langit, ikaw ang pinakamamahal kong anak, sa iyo ako lubos na naluluboy. Okay, so ngayon, dito niyo po makikita si Lucas. Actually, si Lucas po, no, kung ikukumpara natin sa tatlo, ibahin na lang po natin si John kasi iba po yung pagkasulat ni John, iba yung anggulo na sinusulat ni John. Pero itong si Matthew, Mark, Luke, halos pare-pareho sila. So, hello po Tita Che. So, nasa Luke po tayo, Tita Che. Luke 3, 22 tsaka 21 tsaka 22. So, okay, balik natin. Luke 3:21 to 22. So, kung mapapansin niyo po, kay Lucas, 'di ba, ang dami-daming information nating mababasa, 'di ba? Sa chapter 1 tsaka chapter 2 nabasa natin yung mga information tulad ng kay John the Baptist, no, yung nangyari sa bago ipanganak si John the Baptist. Nabasa din natin doon yung nangyari ng ipresenta na po ang Panginoong Yesus sa templo, 'di ba? Doon nila nakita si Simeon at saka sinong isa? Si Ana. Ana ba 'yon? Yung matanda. Tatandaan niyo po ba 'yon? Okay, tapos doon din po natin nabasa yung 8 years old or ilang taon ng Panginoong Hesus noon, tapos nagpaiwan siya kasi nandun siya sa templo, 'di ba? Doon din natin nabasa nung 12 years old. Okay, and then doon din natin nabasa yung ginagawa ng Panginoong Hesus nung bata pa siya, na lagi siyang pupunta sa templo. So you see, kay Lucas, ang daming information natin pong nakita. Pero surprisingly, itong parte naman ng pagbabautismo kay Jesus Christ, 2 verse lang. Mas maikli pa siya kaysa kay Mark. So, ngayon po, tatanungin ko po kayo, ikumpara nyo po ang Luke 3:21-22 sa Mark chapter 1, 9-11, and Matthew 3, 12-17. Ano po yung meron kay Luke na isinulat na wala po kay Mark at kay Matthew? Pareho po kay Mark at Matthew, wala. Pero meron kay Luke. Ano po iyon? Ano yung iisang salita na meron kay Luke na wala kay Mark at Matthew? Dito sa tagpong ito, yung pagbabautismo po. So, bigyan ko po kayo ng time.
13 to 17 ngayon kay Matthew. Sige, ano po? Ano yung salita na meron kay Luke na wala kay Mark at Matthew? Sige, may sagot ata sila, Gab. Ano po, may anyong katawan. Tsaka siya'y nananalangin. Okay. Thank you, Gab. So, nabanggit ni Gab yung about po sa anyong katawan. Actually, meron din yan kay Matthew tsaka kay Mark. Siguro iba lang yung wordings nila. Pero yung gusto ko pong i-highlight dito, yung salita po na meron kay Luke, wala kay Mark at Matthew, is yung salita po na nananalangin. Okay? Diba? Mapapansin niyo po, hindi po nabanggit kay Mark, hindi rin nabanggit kay Matthew, na sa pagpapabautismo pala ng Panginoong Jesus, habang ginagawa po yun, nananalangin po ang Panginoong Jesus. Kay Luke lang ito na isulat. And masaya ako na nasali ito ni Lucas. And ito ang isa sa bagay na dapat po din natin, again, maunawaan. So, sabi dyan, sa Tagalog, no? Sa verse 21 ng Luke 3, nang mabautismuhan ang buong bayan at nang mabautismuhan din si Jesus, at siya'y nananalangin, ang langit ay nabuksan. No? Siya'y nananalangin, ang langit ay nabuksan. And then sa verse 22, yun na po yun, bumaba ang Espiritu Santo, and then may tinig. Ayan, alam na po natin yan. Na-discuss na po natin yan. So let's focus on this word. Siya'y nananalangin. At siya'y nananalangin, and then ang langit ay nabuksan. So ngayon po, tanungin ko po muna kayo, ano po yung epekto, ano po yung parang dating nitong salita na ito sa inyo nung nabasa niyo po ito? Ano po yung makikita niyo sa Panginoong Jesus? Luke 3:21. Grabe, no? Nananalangin siya. Noong ibabaptize siya, no, nananalangin siya. Sige, basahin po natin yung open nyo po yung kay Luke muna, no? Saan ba yan? Sige, let's open Luke chapter 5. Next chapter lang. Hindi. Luke chapter 5. Verse 16. Tingnan niyo po yung 5. Chapter 5, verse 16. Basahin natin yung 15 pala and 16. Sige, request ko po si Tita Susan. Pwede pakibasa yung Luke chapter 5, 15 at 16. Nakita niyo na po ba? Okay po, chapter 5, Luke 5, verse 15 and 16. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumaragsa ang napakaraming tao upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit. 16. Ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Okay. Para makita nyo po, maunawaan nyo po, ito po yung time na nagsimula na po ang Panginoong Jesus sa ministeryo niya at marami na po siyang pinagaling, marami na po siyang
pinalis ng mga demonyo. Kaya nga pinabasa ko yung 15. Pero pansinin niyo po sa 16. Imagine, napaka-busy po ng Panginoon upang magpagaling. Pero verse 16, anong sinabi? Subalit, umalis si Jesus patungo sa ilang at nanalangin. Okay? Imagine that. No? Very busy, pero anong ginawa niya? Pumunta sa ilang at nanalangin. Sige, punta tayo sa chapter 9 ng Luke pa rin. Verse 18. Basahin natin yung Luke chapter 9, verse 18. Okay. Sama na lang natin yung 17. 9, 17 at 18. Sige, request ko po si Tita Amy, no? Yung Luke 9, 17 at 18. Luke 9, 17, 18. Silang lahat ay kumain at nabusog at pinulot nila ang lahat ng natira 12 kaing na mga pinagpuputol-putol. Minsan nang si Jesus ay nananalangin mag-isa, ang mga alagad ay kasama niya at tinanong niya sila, ano ang sinasabi ng karamihan kung sino ako? Hanggang 19. Okay na po, 18 lang. Ay, 18. Okay. So, tingnan niyo po ano yung sitwasyon dito. Sa 17, ito po yung time na may, I think, pinakain po ang Panginoong Jesus ng 5,000. Mula lang po sa, hindi ko po alam, nakalimutan ko exact, 7 fishes ata, or 2 isda, tsaka 7 loaf of bread ata, or baliktad. Pero yun po yung konteksto dito, no? 5,000, pero may sobra pa. Kaya diba pinabasa ko yung 17. Pero ang highlight dyan is verse 18. Minsan, no? Again, makikita nyo dito, ang Panginoong Jesus busy siya sa ministeryo na ginagawa niya. Pero minsan, nang si Jesus ay nanalangin mag-isa, ang mga alagad ay kasama niya, tinanong niya sila. So, ayan, kumbaga, na-interrupt siya kasi nga pumunta yung mga alagad sa kanya. Pero take note, nanalangin ng Panginoong Jesus. At kung babasahin natin yung verse 28, same chapter 9, verse 28. At pagkaraan ng mga 8 araw, pagkatapos ng mga salitang ito, isinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago at umahon sa bundok. Upang ano pong gawin? Upang manalangin. Okay? Upang manalangin. At kung isasalin natin yung 29, samantalang siya'y nananalangin ng Panginoong Jesus, ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago at ang kanyang damit ay naging nakasisilaw na puti. So, ano po nangyari dito? Ito po yung tinatawag natin na transfiguration. Ito po yung time na nakita ni, sino kasama niya? Verse 28, Pedro, Juan at Santiago. Ano nakita nila? Ang kaluwalhatian ng Panginoon. You see? Pero ano po yung highlight natin dito? Ang Panginoong Jesus ay nananalangin. Okay? Punta, balik tayo, atras tayo konti. Punta tayo sa chapter 6. Chapter 6. Verse 12. Okay? Chapter 6, verse 12. Pakibasa daw, Jamie. Luke chapter 6 verse 12. Nang mga araw na iyon, siya ay nagtungo sa bundok upang manalangin at ginugol ang buong magdamag sa pananalangin sa Diyos. Okay? Ano pong ginawa niya? Nang mga araw na iyon, siya ay nagtungo sa bundok upang manalangin. At anong ginawa niya? Ginugol ang buong magdamag. Imagine, ginugol niya yung buong magdamag.
sa pananalangin sa Diyos. Bakit? Kung titingnan natin yung konteksto, mababasa natin yun sa verse 13. Kinaumagahan, itinawag niya ang kanyang mga alagad at siya'y pumili mula sa kanila ng 12 na itinalaga niyang mga apostol. So bago po siya gumawa ng desisyon, bago niya po i-appoint yung mga apostol, anong ginawa niya? He prayed. Nanalangin siya. Hindi lang po 5 minutes, hindi lang 15 minutes, hindi lang 13 minutes, but magdamag. Buong magdamag nanalangin siya sa Diyos. Why? Kasi kung titingnan natin ang konteksto, ang pagpili po ng apostol ay hindi po isang maliit na bagay. Alam natin na ang 12 apostles, sila po ang gagamitin ng Panginoon sa panganganak or pagtatatag po ng iglesia. And so, ito po ay napakahalagang tagpo. At sa halaga ng tagpong iyon, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Nag-Facebook? Social media? Tulog? No. Ang Panginoon ay nanalangin. Buong magdamag. Okay, punta tayo sa Matthew 14. Matthew 14 po. Balik tayo kay Matthew. Okay? Yan, para masanay po tayo ng next time, memorize nyo na po yung Bible nyo. Madali nyo na lang po mahanap yan. Matthew 14. Verse, ano yung sinabi ko? Verse 28 ba? Verse 23. Basahin natin yung 22 din. 22 and 23. Sino pwede magbasa? Sige, si Tito Bong po, no? Matthew 14, 22 to 23. Matthew 14, 22 to 23. Pagkatapos ay pinasakay niya kaagad ang kanyang mga alagad sa bangka at pinauna niya sa kabilang ibayo habang pinapauwi niya ang maraming tao. Pagkatapos niyang pauwi na ang maraming tao ay umakyat siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, siya'y naroong nag-iisa. Okay. So ano po yung konteksto nito? Again, marami po ang sumusunod sa Panginoong Hesus. Bakit? Kasi nga, nagpapagaling siya, gumagawa siya ng mga kababalaghan. So marami po ang na-amaze sa kanya. Maraming gusto magpagaling sa kanya. Pero anong ginawa niya po? No? Nung pauwi, pagkatapos niyang pauwi ng maraming tao, tulog na ba siya? Nagpahinga na ba siya? Tayo, di ba, pagkatapos ng Bible study, anong ginagawa natin? Pagkatapos po ng NPHP, anong ginagawa natin? Pagkatapos ng Lord's Day Worship Service, ano pong ginagawa natin? Di ba? Tayo, iniisip natin, tapos na. Nakakinig na ako ng salita ng Panginoon. Pwede ko nang gawin yung mga bagay na gagawin ko. Pero dito, makita niyo po, after gawin ng Panginoong Hesus ang pagpapagaling, pagtuturo, pinauwi na yung maraming tao. Ibig sabihin, gabi na to. Di ba? Umakyat siyang mag-isa sa bundok upang mag-Facebook. Hindi. Upang manalangin. Upang manalangin. Diba? So, tingnan pa natin ulit, no? Yung Mark 6. Punta tayo sa Mark 6. Okay, okay na po pala. Wag na po. Kasi same situation lang. Yung itong situation pa rin po. Yes, siya nanalangin po to pray. No? So, ano po yung kayo po, nung tanongin ko lang po kayo, nung binasa natin yung napakaraming tagpo po na pagpapakita na pagkatapos po na gawin ng Panginoon ng ministeryo, siya nananalangin. At bago po siya gumawa ng kahit anong bagay na related sa ministeryo niya, madaling araw, siya po ay
nananalangin. Actually, meron pong popular din na dito no? Kay Mark. Early in the morning, he slipped away and prayed. Nakalimutan ko lang po yung verse. Ano ba yun? Tingnan niyo po yung Mark. Mark chapter 1 verse 35. Last na to, no? Mark 1:35. Basahin din natin yung 34, sorry. Mark 1:34 to 35. So, si Tita Che. Pwede po, Tita Che. Marcos chapter 1:34 at 35 po. Marcos 1, verse 34-35. At nagpagaling siya ng maraming iba't ibang may karamdaman at nagpalaya siya ng maraming demonyo. Hindi niya pinahintulutang magsalita ang mga demonyo sapagkat siya'y kilala nila. 35. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Okay, imagine, again, verse 34. Nagpagaling siya ng maraming iba't ibang may karamdaman at nagpalayas ng maraming demonyo. No? All day, all night, siya ay naghahayag ng magandang balita. Siya ay nagpapagaling ng mga may sakit. Siya ay nagpapaalis ng mga demonyo. Pero tingnan niyo po verse 35. Nang madaling araw. Ang ganda basahin nito sa English. Very early in the morning. Ano ginawa niya? Very early in the morning. While it was still dark. Dilim pa, no? Wala pang araw. Hindi pa sumisikat ang araw. Jesus got up. Siya ay bumangon. Lumabas siya. At nagtungo sa isang ilang na lugar. At anong ginawa niya doon? At doon ay nanalangin. Kayo po, ano pong ginagawa niyo very early in the morning? Anong unang ginagawa niyo po? Anong unang ginagawa natin? You see? Jesus is the Son of God. Siya po ay Diyos. Pero ang pagiging Diyos niya ay hindi nangangahulugan na hindi niya kailangan ng Ama at ang Espiritu Santo. Pero dito niyo makikita yung dependence niya sa Diyos Ama. Na bago pa man siya magsimula at pagkatapos ng lahat ng ginagawa niya, anong ginagawa niya? Siya'y nananalangin. Bakit po? Kasi kilala niya ang Ama. Kilala niya ang Ama. And kung matatandaan niyo po, di ba, yung atin pong napag-usapan sa Acts, chapter 3. Ano po ang isang tanda ng isang mga pagsasalo-salo or pagtitipon-tipon na sila ay kabilang sa tunay na iglesia? Ano natatandaan niyo? Sila po ay praying church. Di ba? Natandaan niyo po anong ginawa ng mga pinaka-unang converts? Ilan po yun? Ilan po yung pinakaunang na-convert? Nung pagkatapos po maghayag ng magandang balita si Pedro. Ilan yun? 3,000. At anong ginawa nila? Umuwi ba sila? Hindi. Nanatili sila, magkasama sila araw-araw. Diba? Natatandaan, nanatili sila sa mga katuruan ng apostol sa pagpuputol-putol ng tinapay at pananalangin. You see?
Ang isang tanda ng tunay na mga binuhay at isang tanda na ang church na yan ay kabilang sa tunay na iglesia ay sila po ay praying church, nananalangin sila. So, ito po yung bagay na dati ko pa po talagang sinasabi sa bawat isa at laging pinapaalala. And napakahalaga po talaga nito. Ito po yung basic. Kanina, narinig ko si Yana, pinapakain niya yung pusa. Yung, alam niyo yung concern sa pusa na, uy, kailangan niya kumain. Pinakain niya yan. Well, again, wala pong mali doon. Pero, doon ko lang din nakita ba, no, na alam natin yung mga bagay na kailangan. Tulad nun, sa pusa, sa aso. Alam natin kailangan nila kumain. Alam natin kailangan nilang lumabas every hapon, umaga, maglakad. Alam natin, tayo din. Alam natin na kailangan natin kumain 3 times a day. Pero I'm praying po talaga sa bawat isa sa atin that makita natin ano talaga yung pinakakailangan natin. And yan po ay ang salita ng Panginoon at ang pananalangin sa Kanya. Sana yun po ang makita nyo na yes, need nyo gawin yan. Kung gaano kayo ka-concern sa mga hayop, sana concern din kayo sa mga sarili nyo. Sana nakita nyo din yung need nyo. Again, I am no against pet lovers. Pero sana maunawahan natin na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mga ganung bagay. Na mas dapat nating unahin. Kanina po, nag-sorry ako kay Lord. Kasi pag-alis po ng parents ko kanina, hindi na ako nakatulog. And kasi naano ako sa pag-scroll sa Facebook. And then I spent 1.5 hours. Pagkatapos nun, nag-grieve talaga ako. Sabi ko, Lord, sorry. Na yun ang ginawa ko instead of reading the word, instead of praying. So pagkatapos niya, I prayed to God and said sorry. Sabi ko, sorry Lord, na yun ang sinayang ko yung oras ko sa ganun. And so, bakit ko po yung sinishare sa inyo? Para may pakita na hindi lang po kayo, pati ako rin. May mga time na nakakaganon. Pero yun nga, ang maganda kasi, by the grace of God, nandun na sa puso yung alam na natin kung ano yung mahalaga. Eh, naririnig ko naman kayo, sinasabi niyo naman, ito yung mahalaga, ito yung ganyan. Yes, mabuti po na alam niyo po yun. Pero hanggat hindi po tayo kumikilos na ginagawa yun, hindi pa rin po yung kompleto. Diba po? So, may isang gabi na nanalangin ako and napaiyak talaga ako. And I'm really praying for each one of you. Na sana maging ganun na puso natin. Katulad ng puso ng Panginoong Jesus. Na sa lahat ng ginagawa niya, He prayed. Bago pa man, pagkatapos, siya'y nananalangin. Sana makita niyo po, and may God show to you the importance of prayer. No? Basic. Kaya po ng kailangan kumain ng pusa ni Yana, sana maintindihan niyo po din na kailangan niyong manalangin. Kailangan niyo ng salita ng Panginoon. Hindi siya added. Hindi siya dagdag sa atin. Hindi. Yun yung kailangan natin. Kaya nga po, di ba, napakaganda na nasimulan din natin kahapon. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Man does not live on bread alone, but by the very words of God. Yun din po tayo. Yun po ang ating buhay. We live by the very words of God. And hindi po ibig sabihin na basa-basa ka lang aral-aral. We pray. 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 Yun po mga kapatid. Yun lang po yung gusto ko pong i-share. And baka po may idagdag po kayo at may i-share po, no? Or baka may prayer request.
Ayan, si Tito Bong po. Yun din yung ano sa akin wala ba yung yung minsan yung kailangan yung pagpapahayag natin ng pagpapahayag na kaugnayan natin sa sa Diyos. Para bang kumbaga mas nasasiyahan tayo sa mga bagay na kasama natin araw-araw. Yung panalangin na gugulin natin yung nalalaan sa Diyos kasi yun lang yun ang minsan kailangan nating yung kaugnayan natin at papapahayag na matalik na pagpapahayag sa Diyos. Lalo na sa panalangin. Lalo na paggising sa umaga. Isa rin yan, paggising sa gabi. Importante talaga na kung nasisiyahan tayo sa mga bagay na nagagawa natin dito at kasama natin yung mga mahal natin sa buhay, mas lalo na pagkukulan natin ng yung kahalagahan ng panalangin na mas better pa doon sa mga ginagawa natin dahil mas gugulin natin yung oras. Ayun, yun lang para Parang inano yung Tito Bong, yung relationship, no? Yeah. Kasi, kaya, tama nga naman, masaya tayo. Di ba po? So, Makipag-usap. Di ba? Makipag-usap, makipag-banding. Pero yon yung prayer po din talaga is, that's our communication, di ba? Sa Ama, sa ating nag-iisa. yung pagpapahayag ng pagiging matalik na kaugnayan mo sa Diyos sa araw-araw. Yun naman talaga Yun ang yun ang medyo kailangan nating gawin na araw-araw. Nawa. Amen. Praise God. Kaya nga po, 'di ba? Kaya talaga maganda yung magtulungan, paalalahanan. Ayun, kaya po sa mga Bible reading niyo po, ayun, pray po kayo together sa family para ma-develop po. Kasi ako actually hindi pa naman ako ganun ka lagi, pero by the grace of God, bawat napapaalalahanan. So, nakaka-utter naman ako ng prayer. So, yun din po, disiplina tsaka talaga, practice, pagsasanay. Always pray. Yun po. Yung iba po, baka may gusto pong i-share or sabihin. Okay na po tayo doon. Yung Bible reading niya po, okay lang po. Kasi sa family ko naman, ayun, hindi rin sila nakapag-Bible reading. Sa amin kasi kasi may iba kaming minsan may ginagawa. Ang ginawa namin ngayon, individual. Naging individual kami kung tapusin mo yung sa'yo, tapusin ko sa magbasa ganun. Kasi minsan kung sama-sama kasi minsan may ginagawa yung gano'n, minsan may pagkakataon na kailangan may mas maganda talaga yung personal mong individual na magbasa ka sa sarili mo lang. Tapusin mo yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Siguro mas para sa akin yun ang ginagawa namin ngayon. Hindi katulad ng mga nakaraan, medyo na-relate kami. Na-relate ngayon. Pero ngayon talaga yun yung individual naming kanya-kanyang pagbabasa ng salita ng Diyos. Sige, si Tita Susan, para may... Ganun din kami ni Ara Joy. Kanya-kanya lang kami, nasa Exodus 18 na ako. Advance na. Oo. Okay, sige po. So yun nga, pwede naman po, kumbaga kung may mga schedule yung iba, individual muna. Pero kung may chance na kayo pare-pareho, maganda rin po na para spend time sa prayer. So yun din. Ako po hindi po ako sumasabay sa family ko. Kaya nga nauna na din po ako. Pero yun, ang desire ko lang naman para din ma-develop yung family time, yung family prayer. Pero kung busy, individual muna. So kayo na lang po parang assign. Ngayon free tayong lahat. Okay, basa tayo and pray. Hindi naman, sige, basahin mo to, individual muna. So ganun na lang po. Oo. So sige po, no? So patuloy po tayong magtulungan, ma-encourage, paalalahanan. So ito, maganda yung salita ng Panginoon, reminded us sa pananalangin. Ayan, si Tita Chi naman, sumasabay lang din kala Daddy. Okay. Sige po.
Ah, sige po, Tita Che. Baka may ano ka. Hindi kami nagbabasa naman kami, kaya lang nung pumunta sila dyan, na-stop lang. Sabi nga, Bakasyon. na kami kanya-kanya. Oo nga po. Yun nga din, palalahanan ko din si Daddy, no? Medyo naano rin si Daddy na nandito. Anyway, ayun, yung mga ano talaga, may mga weaknesses po tayo, kaya kailangan natin talaga magtulungan. Okay. Sige po, so yun lang. Bukas, next week po pala. Yes. Ko lang po kung may Bible study kami mamaya. Wala po muna kasi ano pa po darating si Daddy. Oo. Tsaka hindi rin siya nakapag-ready ata. Oo. Okay, Papaluin muna siya ni Tito Bong. tayo na lang. Sige po. Next week na lang po kayo. So bukas po, Night of Samson and Prayers, 7 p.m. Okay. Sige po, pray po muna tayo, no? Bago tayo mag-end. Let's pray. Panginoon po namin, maraming salamat. Tunay nga na ang Panginoong Yesus ang aming perpektong halimbawa at pinakita dito ang kanyang depend lamang sa iyo, aming Diyos Ama, at siya'y nananalangin even kahit madilim pa bago niya gawin ang kanyang ministeryo at pagkatapos niyang gawin, siya'y nananalangin. Panginoon, salamat dahil ito rin ang ngayon patuloy mong ide-develop sa buhay ng bawat isa, na bawat isa ay patuloy at laging mananalangin sa bawat pagkakataon na may mga nangyayari sa aming buhay, o kahit wala man, kahit kami nakaupo lang, nakahiga. Remind us always to pray, O God, na dahil maunawaan ng bawat isa na ikaw ang soberanya sa lahat. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pagtutuwid mo, pagtatama mo, at pagpapalago sa iyong iglesia dito sa Kabkaben, sa East Community Church, para po sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat, Panginoon. We bless you, we honor you, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. Sa nanood online, Tita Bing, thank you. Bye-bye po, God bless. Ingat. I once was lost in darkest night, yet thought I knew